Nung early days nung high school ko, natakot ako na magkaroon ng family, di ba? Kasi syempre traumatic experience. Ang traumang tinutukoy ni Precious ay nagmula sa maaga niyang pagiging ulila sa ina. Dahil sa biglaang pagpanaw nito dulot ng cancer. Maging ang ama ni Precious ay hindi nakapaghanda sa solong pagharap niya bilang padre de pamilya sa kanilang tatlong magkakapatid. Tapos unti-unti naubos yung savings namin. May araw na meron, may araw na wala. Sa maagang pagharap niya sa pagsubok ng buhay, pakiramdam ni Precious ay naglalakad siya sa isang madilim at makipot na daan. Ngunit sa gitna nito, nakatanglaw siya ng liwanag. Yung best friend ko by then, nagpasama siya sa akin sa church niya. Doon tumugtog yung, Lord, I offer my life to you. Hinilabutan ako, umiyak ako. Alam ko na si Lord yun. Bagamat nakakadalo naman siya sa simbahan, alam niyang may kulang sa kanyang paglago sa kanyang pananampalataya. Sa kabila ng kakulangang nadarama ni Precious, patuloy naman ang pagsilay ng liwanag sa kanyang buhay. Kilala ko lang siya bilang si Kevin, the funny guy. Nagkaroon kami ng chance na mag-work together on a project. Naging close kami. I can be whoever I want. He will still take me as I am. Nang dahil sa pandemya, napagdesisyon na ni Precious at Kevin na magsama na sa iisang bahay. Yung emotional burdens ko, somehow, malaking factor sila kung bakit nag-push kami din to live together. I wanted to start all over again, even though I know that it's wrong. We love each other, that's true, but that doesn't make it right. I know na I'm bending my values. Hindi namin matuloy yung kasal. Gusto naman namin, pero lagi may problema. Makalipas ang halos isang dekada ng kanilang relasyon, hindi naalis ang munting daing ng kanyang puso. At ang bagay na ito ay sinagot ng Diyos na magpadala siya ng bagong kaibigan na nag-imbita sa kanyang dumalo sa isang online care group. During the care group, doon ko unang na-encounter yung Tanglaw devotional app. And one topic, talagang nag-stay siya sa akin. Iniyakan ko siya. February 14, 2025. Ang topic nun, basta mahal kita. Ang part na hindi ko talaga siya makalimutan is yung Isaiah 1:18. Halika kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong kasalanan, kayo'y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak. Bakit siya nag-struck sa akin? Kasi nga, we were living together without sanctity of marriage. Alam kong mali, deep inside mali. Makasalanan ako, Lord. Nag-struck siya sa akin kasi, tatanggapin ka ni Lord. Matapos muling lumapit ni Precious sa Panginoon, nakita niya ang katapatan nito sa kanyang buhay. Mahal, loves, babang. So many names through the years, but today, I will call you my husband. My home, my constant, my answered prayer. Alam mo, sobrang magical nung in 1 month na pagdesisyon na namin ikasal. 9 years halos kami. Hindi namin matuloy yung kasal. Binigay ni Lord. Like, nagka-provisions kami. After all these years, isang step lang pala yung kulang. Tinaas ko lang. Binigay agad ni Lord. Kasabay ng kanilang kasal ay ang pagbuhos ng pagpapala sa kanilang buhay. Sa wakas ay naipagkaloob na rin sa kanila ang bagong bahay na inaasam-asam. Nag-uumapaw ang saya at pagkamangha ni Precious sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Bagay na nais niyang ibahagi sa ibang taong nais ding muling magsimula na gaya niya. Na baka nandun siya sa same situation ko. Before, meron kang pupuntahan, i-guide ka ni Lord doon. Magpapadala siya ng mga taong tutulong sa'yo na magiging way para makilala mo siya. Para malaman mo na hindi ka nag-iisa.